Purihin, purihin, purihin po natin ang Panginoon. Purihin, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Praise God, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, higit sa lahat sa mga nanonood po sa atin sa oras na ito. Hello po sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook, YouTube. Hello po sa inyong lahat at sa atin pong lahat dito. Magandang umaga, tanghali po sa ating lahat. Amen. Amen. Bago po tayo magsimula, mayroon po ba tayong bago? Mayroon po ba tayong akay ngayong araw na ito? Amen. 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 Napakabuti ng Diyos. Thank you, Lord. Welcome, sister. Ayan. But you can speak English, right? Oh, thank you. Before we start, we sing you a welcome song, okay? Okay. Welcome. Lahat po tayo, welcome po natin ang ating mga sisters. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig. Tayo po lahat, welcome po natin. At pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Glory to God. Before we start, sisters, welcome po. Welcome po sa in our fellowship. We will explain to you what is this fellowship about, okay? Okay. Whew. El Shaddai, DWXI Prayer Partners Fellowship is international. This is a Catholic charismatic renewal movement. In Hebreo, El Shaddai is one of the powerful name. El Shaddai is a God of Israel, a God of Abraham, God of Isaac and Jacob. He is a God. El Shaddai, and DWXI Prayer Partners International. Ang hirap. El Shaddai is a God of more than enough. God of more than enough and also patient one. This is our bookmarks. It written there the schedule of our fellowship in Hong Kong. And then the handkerchief also. May English dito, no? That is Psalms 91. You can read there, and then every time you are not okay, or even you're okay, you can read that one. Okay po. May I know what is your name? Steph. Steph. Yeah. Gina. Okay. Gina. You're from I'm from Hong Kong, but I used to live in Toronto. Toronto. Your home? Okay. Welcome. From Philippines. From Philippines. Welcome po. Welcome. Pero naiintindihan, Tagalog po, ikaw po. Naiintindihan mo naman yung English ko po. Okay po. You can sit down and then we will continue to. Okay. Thank you. Success. Okay po. Ngayon, tuloy-tuloy naman po tayo. Sino po ang mga pinagpala ni Lord?
Taas ang mga kamay. Lahat ng mga, asan yung mga kamay kanina? Asan na yun? Sino ang pinagbala ni Lord? Daming kamay. Unang-una, mag-share ng kabutihan ni Lord sa kanyang buhay. Sister Aya. Thank you, Lord. Magandang umaga po. Nagpapasalamat po ako kay God. Birthday ko po ngayon. Thank you. God bless us all. Happy birthday! Ay, happy birthday. Ano, introduction ba? Happy birthday! Susunod na magpapatotoo. Next na nagbe-birthday sa workers natin ng Friday, Sister Joanne Echalar. Happy birthday! Thank you. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat kay Yahweh El Shaddai, Lord Jesus Christ. Thank you po sa 48 years na po na pang aking edad ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Happy birthday, Sis Joanne. Thank you, Lord. Next na magpapatotoo dahil marami ang tumaas ang kamay, Sister Rachel. Isang pinagpuri po sa ating lahat. Malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Amen po. Ipagpapatuto ko lang po yung nangyari po sa akin ng last Friday. Hindi ko masabi. Sorry po. Bali po kasi nung last Friday, nag-chat yung amo ko sa akin kasi sabi niya, di-off ko nga po yun. Nakiusap na kulayan ko daw siya ng buhok. Siyempre po, parang hindi po okay sa akin kasi nga di-off ko. Pero po nung umaga may nangyari sa akin kasi yung ate ko po ay yung anak niya is nawawala nga po. So nag-chat sa akin, kailangan daw ng pera. Sabi ko, ate, wala pa akong sahod, wala akong pera. Sabi kong ganun. Kailangan ko ng pamasahe kasi kailangan kong hanapin sa CCTV kung saan siya nagpunta, kung sino ang sumundo, o tralala. Okay na po yun. So yun nga po, nanghiram po ako sa kasama ko. Pinahiram naman po ako. Sabi ko, pahiram ako ng 500 para sa pamasahe kako ng ate ko para sa paghanap sa anak niya. So, okay po. Yun nga po, continue sa kwento ni Amo. Sabi ko sa amo ko po, sige ma'am, I come back early. Yun nga po, kinulayan ko po. Pero hindi po siya nagbibigay. And praise the Lord. Sabi nga po, pag mabuti ang puso mo at maluwag sa loob mo na magbibigay ka, ibabalik sa iyo ng Panginoon. Sabi sa akin ng amo ko, this is for you special. Kasi nga, nagkulay daw po ako kahit di-off ko, nag-early uwi ako. Kaya yung 500 po na ibinigay ko sa kapatid ko, ibinalik po ni Lord sa akin. Kaya ngayong di-off ko, may pira ako. Thank you po, Lord. Binabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat kay Yahweh El Shaddai. Amen. Thank you, Lord. Libre na yung pang-Jollibee natin mamaya. Nagpatotoo ka, tandaan mo yan. Susunod na mag-share po ng kabutihan ng blessings ni Lord sa kanyang buhay. Sino pa po yun? Marami po yung tumaas kanina. Nakatatlo pa lang po tayo. Sino po? Sister? Sister, lingun-lingunan sila. Kung nakari, hindi sila tumaas kanina. Sino po? Wala. Walang lumingon sa akin. Brother, sige, next time. Oo, ipon muna ng lakas ng loob. Yung mga, di ba yung person, pag nasa harap, kakaba-kaba talaga sobra. Ayan, at dahil wala na po, mag-iipon pa po sila ng lakas ng loob. Tayo po ay tumayo na. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pagpupuri at pagsamba. Nasasamahan po, po tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong, at sa paghahayag po ng mabuting balita na ihahayag po ng ating kapatid, Brother Bay Gonzales. At sa pambungad na panalangin naman, tayo po ay pangungunahan ni Sister Rio Ocasio. We glorify you, O Lord Jesus, Hail na Yahweh El Shaddai, sa iyong papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, pagpagpalang Ama, Amal na Yahweh El Shaddai. Pinupuri, sinasamba, dinadakila ka namin sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, una po sa lahat, patawad po sa aming mga nagawang mga kasalanan sa iyo at sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon, sa kalinisan at sa kapatawaran na iginawad na po ninyo sa amin. Tunay nga po, O Diyos, wala kaming magagawang kami hiwalay sa iyo, hindi namin magagawa yung magagawa mo. All things are possible to you, O God.
Lord, pinaubayan namin sa iyo ang araw na ito, ang iyong banal na gawain. O God, lukuban mo, Panginoon, ang iyong banal na salita. Bigyan mo ng kapangyarihan, Panginoon. Pagkalubhan mo kami ng banal mong Espiritu na ang bawat salita na ihayag, ang salita mo na ihayag ng iyong sinugo dito sa bansang Hong Kong na si Brother Boy Gonzales. Lahat po ng salita mo, O God, ay tumimo sa aming puso. Ang siyang maging gabay namin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay. Alam po ninyo kung anong pinagdadahanan namin, anong sitwasyon, Panginoon. Bigyan mo ng kapangyarihan para patatagin ang aming pananampalataya sa kabila, Panginoon, ng mga problema, mga pagsubok na aming dinaranas, Panginoon. Lord, ikaw pong nakakababatid, Panginoon, ng pangangailangan ng bawat isa, bawat kahilingan na diser na aming puso. Kami po'y nagtitiwala at naniniwalang ipagkakalob mo sa amin ayon sa iyong kalooban. Lord, inaangkin na po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng buong maghapon at ang iyong gawain ngayong araw na ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang papurit pagluwalhati. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Isa muna pong malakas na palakpak para kay Awel Shaddai. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Salamat po sa salita mo po ng Diyos na napakinggan po natin sa homily po ni Father. Sabi nga po doon sa Word of God po, you shall love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Amen? Amen. Sapagat ang pag-ibig ng Diyos po ay di po nagkukulang. Amen? Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po nagkatangi. Amen? Mahal po tayo ng Diyos kahit maging anuman tayo, maging sino man tayo, pag magmamahal po ng Diyos ay nariyan po palagi. Amen? Amen. Amen. Taas po ating mga kapatid. Hallelujah. At sa mga oras po ito, hayaan po natin na kumilos po ang Diyos sa ating buhay. Na patuloy tayong dumulog sa Kanyang presensya. Amen? At ang ating mga puso, hallelujah, ay patuloy na manahan sa ating Diyos lamang. Amen? Patuloy kami, O Diyos, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga po sa iyong salita, O Diyos, sa Exodus 15 verse 11 to 13, iyong pinapatnubayan sa iyong awa ang bayan ng iyong kinubos. Sa iyong kalakasan ay iyong inihatid sila sa banal mong tahanan. Amen? Hayaan mo, O Diyos, na aming mga puso, Panginoon, ay maging banal mong tahanan, O Diyos, na kung saan, Panginoon, na malaya kang kumilos, O Diyos, sa aming puso. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, baka niika at sa'yo ay pumisan.
papuri sa ating Diyos ng buhay. Amen. Amen. Isang babayan ng Diyos, sumigaw. Sumigaw. Sa galak. Yes! Sa galak. Yes! Amen. Salamat sa pagkakataong ito na muli po, sama-sama tayo po magpuri sa Diyos. Amen. Amen! Amen. Sabi nga po tayo po yung may kanya-kanya pong inahangaan pong artista. Amen. Amen. Subalit po, mas kahanga-hanga po ang ginawa po ng Diyos sa atin. Amen. Amen! Ang pagtupos po sa ating mga kasalanan, tunay nga po na karapat dapat lang po ibalik po sa Diyos ang papuri at pagsamba. Amen? Yes. Amen. Sabi nga po sa Gawa, chapter 4, verse 12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silungan langit, ang kanyang pangalan lamang ay binigay ng Diyos sa kalakaligtas ng tao. Amen? Amen. May sabi mo sa iyong katabi, kapatid, Kapatid! ligtas ka na. Ligtas ka na! Kaya naman, Kaya ibigay mo ibigay mo ang pinaka-the best. pinaka-the Ang best! papuri at pagsamba. Papuri Ang at pagsayaw. pagsamba. Ang pagsayaw. At pagsigaw. Ang pagsigaw. Pagsigaw. Na Jesus. Na Jesus. Sige nga po, sabihin nyo nga po, Jesus. Jesus! Na malakas po, Jesus. Jesus! Amen. Ating pagsigawan ng kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Amen! Amen. Praise the Lord. Tara. Praise the Lord. Halina. Halina. Tayo magsama-sama sa isang tinig. Papuri sa Kanya. Ating isigaw. Jesus. Ating ipagsigawan. Bawat nilalang ay dapat na magdiwang. Isa pa, halina. Halina. Amen! Tayo magsama-sama sa isang tinig. Sa isang tinig. Papuri sa Kanya. Papuri sa Kanya. Ating isigaw. Jesus. Ating ipagsigawan. Bawat nilalang ay dapat na magdiwang. Kanyang pangalan. Sa bawat dako ng mundo, ang pangalang Jesucristo ang siyang gumapi sa sala ng tao. Isang halina. Halina. Tayo magsama-sama sa isang tinig. Sa isang tinig. Papuri sa Kanya. Ating isigaw. Jesus. Ating ipagsigawan. Bawat nilalang ay dapat na magdiwang. Kanyang pangalan. Sa bawat dako ng mundo, ang pangalan
Purihan natin ang Diyos na buhay. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Amen? Kaya marapat lamang siyang ating purihin, sambahin, at awitan siya. Amen. Lord. Amen? Mga kapatid, sa sandaling ito, itaas po natin muli ang ating mga kamay. Damhin natin ang kanyang presensya. Dahil siya lamang ang Diyos. He is holy. Into your hands, Lord. We lift to you, Lord Jesus. We give you thanks, we give you praise. Because you're holy. You're a lovely God, Father. Glory to God. Glory to Christ Jesus. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you, we sing together. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you.
Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Glorify your name, O Lord. Praise you, Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Yahweh El Shaddai, I acknowledge your presence today, Lord. Ang sabi mo, Matthew 18:20, saan man may dalawa o tatlo na nagkatipon dahil sa iyong pangalan, naroon ka sa aming kalagitnaan. Patuloy kami na nagpupuri at nagpapasalamat
sa iyong walang hanggang kabutihan. Dahil sa iyong pag-ibig, Ama, isinugo mo ang iyong anak na si Jesucristo. Nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang kami ay matubos. Salamat sa pagmamahal na ito, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi po kayo nagkulang sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. At ikaw ang Diyos na maunawain. Sa oras na ito, Lord, pagpalain mo ang mga taong nagsisikap na dumalo sa kanilang day off. Nandito sila upang patuloy kang katagpuin. Katagpuin mo rin, Lord, ang kanilang pangangailangan, financial, material, physical, in spiritual. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Palapakan natin si Lord, ang Diyos na sa atin na nagmamahal. Kaya yung mga loveless dyan, wala nang nagmamahal. Si Lord na lang mahalin mo. Basta ang alam ko, may Diyos tayong nagmamahal. Amen? Okay? So, ang atin pong topic ngayon ay part 2 ng Lord Help Me.
Ilang bisis mo nabanggit kaya ito, simula ng pagkabata ka, Lord, help me! Alam mo yung mga taong walang Diyos, ang kanang katuwiran, pag nagigipit, sa patalim ka, kumapit. Di ba? Pero hindi, yung mga taong may Diyos, pag nagigipit, sa Diyos ka humihingi ng, Lord, help me. Amen po ba? Okay. Ngayon, pag nilayan natin, sino bang ginagamit ng Diyos? Alanganin naman na ang Diyos bumaba, no? Tapos sabi, uy, ito tulong ko. Ang gagamitin din ng Diyos ay kapwa mo rin tao. Ha? At yung taong natulungan mo, sabi ni Lord, hindi nyo sa akin ginawa, kundi sa akin yung ginawa. Kayong mga taong matulungin, mamaya madadaanan natin yan, bakit sila hindi naghihirap, bakit sila hindi nagkakasakit? Yun, pag nilayan natin ngayon. Ang sabi po sa Isaiah 41 verse 13. Isaiah 41 verse 13, I am the Lord your God. I strengthen you and tell you, do not be afraid. I will help you. Sabi ni Yahweh, ako si Yahweh ang iyong Diyos, at siyang magpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matakot, at tutulungan ko kayo. Ito po ang mga salita ng Diyos. Thank you, Jesus. Amen. Pray natin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Alam nyo, di pa. Di pa. Sige, ayaw nyo umupo. Bahala kayo. Yan ha. Alam mo yung hiding place? Wala po sa city. Naroon sa lugar na malayo sa
Parang sa Lubang Island. Tingnan mo, nagtago si Onoda. Ha? Hindi alam ni Onoda na tapos na pala ang gera. Naniguang na siya doon sa lugar na ni Sister sa Lubang Island. O, kasi yun ang santuaryo niya eh. Hiding place niya. Amen po ba? Isipin mo, 1944, 45. Tapos ng gera. Tumanda na si Onoda. Hindi siya lumalabas. Doon lang siya sa kuweba, sa tunnel. No? Okay. Nung naroon ako sa Bethlehem, sabi ko doon, ano itong kuwebang ito, nakapreserve? Brother Bay, walang binago dyan. No? Kasi pag kayo nag-pilgrimage, yung mga lugar doon, ang tawag doon, significant place. Ang tawag doon, pilgrimage site. Kung ang bansa ay nagtutor mahigit 200 bansa, ganon karami ang mga pupunta doon. Kailan ako gera, walang turista, sulo ko yun. Wala, kahit isa, walang mga turista. Ako lang. Kasama ko si Father Carlos. Ngayon, napunta ko yung kuweba kung saan nandun si Jesus isinilang. Pati yung pagkapanganak kay Jesus, isinalin siya doon sa isang parang papag. Ha? Sabi ko, parang parang hiding place. Sabi niya, halika. Alam mo ba kung sa kabilang kuweba doon, halika, dadaling kita doon. Iyon, tumanda rin si St. Jerome, hindi po siya lumabas doon sa cave na yon hanggang sa siya ay mamatay. Wala pong istorbo siya. Bakit? Siya po ang nag-translate ng Bible from Aramaic to Greek word to Hebrew. Kung wala po si St. Jerome, hindi po tayo makabasa ng, yun yung katuparan ng propesiya, yung pong ni Martin Luther. Kasi si Martin Luther, isa po siyang visionary bishop. Tandaan niyo yung mga taong visionary, hindi nyo nakikita nila. Yung mga darating, halimbawa, ngayon, 2025, ay nakikita na nila yung 2050, kung anong mangyari. Ha? Kaya pag ang isang namumuno walang vision, wala pong patutunguhan yun. Ha? Si Brother Mike, nung 7 pa lang kami noon sa kwarto niya, ang kanyang nakita, darating ang panahon, ang El Shaddai, lalaganap sa buong sanlibutan. Hindi naman sinabi niya bukas eh. Ang ginamit niya, darating ang panahon. Amen? Kaya yung yung awitin na yan, ang nag-compose po niyan, ay yung mga taong mahilig doon sa lugar na tahimik. Ang huni mo lang, yung mga kuliglig, yung mga huni ng ibon, no? At lagaslas ng tubig. Hindi pa siguro kayo nakakuan sa kuweba, no? Ang kuweba, talo pa niyang may aircon. At ang hangin doon sariwa, pati yung tubig doon kristal. Ay naku, napakasarap, no? Kaya pala yung pong mga nitibo, yung mga igurut, mga mangyan, kahit paggawa ng gobyerno ng bahay, hindi sila titira doon pa rin sila sa sa gubat, doon sa mga kuweba. Kasi iba ang naramdaman mo doon. Dito sa lungsod, ang daming problema. Karamihan dyan, hindi lahat ng balita totoo. Daming fake news. Pangalawa, nandyan yung
takot na grupo ng mga marites, chismosa, chismoso, pakialamera. Amen po ba? Oh, kaya maganda yung, you are my hiding place. Ito no. Pag ikay nagka-problema, puntahan mo yung lugar na kung saan mayroon kang, halimbawa, yung PICC, Lunita. Sa PICC, naka 16 years kami diyan bago lumipat sa Ambel City. Sa Lunita, naka 8 taong kami diyan. Ngayon, yung lugar na yon kung saan doon mo nakilala ang Diyos, pag nagkaroon ka ng problema, balikan mo yung lugar na yon. At doon ka magmuni-muni, Lord, dito kita nakilala. Nung nagkaroon ako ng problema na wala ako nang pupuntahan, minsan dito ako umiyak at sumigaw, Lord, help me. At doon ka naman tinulungan ni Lord. Alalahanin niyo lagi yung lugar na kung saan doon nyo natagpuan ang Diyos. Katulad ng iba pong mga umalis na sa El Shaddai, paiba-iba na sila ng ministry, palipat-lipat. Tinanong ko, bakit bumalik ka sa El Shaddai? Kasi brother ba, hindi ko pwedeng dayain ang sarili ko. Oo nga, nandun ako sa ibang ministry. Pero ang puso ko naiwan talaga dito sa El Shaddai. Kasi dito ko nakilala ang Diyos sa gawain ni El Shaddai. Amen? Amen po ba? Yan din naramdaman lang ni Rico. Ang tagal ni Rico na wala, maging 15 years. No? Yung iba mga prayer partner, umalis sila, pero nagsibalik din sila. Kaya si Brother Mike, taon-taon mayroon tinatawag siyang, yung, ano tawag? Yung pagpapatawad, ang tawag doon? Parang yung tawagan, yung rebelde ay sumuko, ang tawag nun? Returnist? Alam mo, sabi ni Brother Mike, Sir, nandyan marami pong mga magbabalik loob ng mga dati nating preacher, dati nating mga dumadalo dito. Alam mo, sabi ni Brother Mike, you are welcome because this is your home. Welcome to the kingdom of Yahweh El Shaddai. Kaya ito lang ang ministry na kahit umalis ka man, hindi ka susumbatan. Amen? Ang tao, kung hindi dahil kay ganito, ang boat sa inyo. Hindi ba? Iba ang Diyos. No? Kapag ang Diyos ay tumulong sa iyo, hindi kanya susumbatan, basta tutulungan kanya dahil obligasyon ng Diyos na ikaw ay kalingain at mahalin magpakailanman. Amen? Okay, dadako na tayo sa ating pong pagninilay. Anong sinasabi ni Lord dito, no? Sa verse 13. Sabi niya, For I, the Lord, your God. Ulitin ko, sino ang Diyos mo? Your God. Kasi ang God, dalawa yan. Yung Diyos ng kadiliman at Diyos ng kaliwanagan. Kaya hindi po pwedeng sabihin mo lang, Ama, Ama. Ay, sino yung Ama tinatawagan mo? Ang daming Ama. Amen? Kung tatawagan mo Ama ng kadiliman, sino yon? Demonyo. Pag sinabi mo, Diyos ko, sabihin mo sa katabi mo, uy, Diyos natin yan.
Bakit, bakit, bakit sinasarili mo yan? Diyos natin yan. Ha? Di ba? Ito ang problema ng maraming mga born again kasi sila po, mayroon po nagpalayas ng demonyo, hindi lumayas ang demonyo. Sa isang kadahilanan, ang sinasabi lang ng mga pastor, in Jesus' name, lumayas ka. Sus, napaos na yung pastor kasi, in Jesus' name, lumayas ka. Doon yun nangyari doon sa Kalaka, Batangas. Oo. Sinapian ng ng daming demonyo yung mga estudyante. And yung pastor napagod na kasi sigaw, in Jesus' name, lumayas ka. Ay ayaw lumayas, sabi ng pastor, ayaw lumayas, di ako na lang lalayas. Hindi totoo yun eh. Kailangan, eksakto yung mo. Sino ba talaga yung tinatawagan mo? Tandaan mo, kulang po yun. Pag sinabi mong in Jesus' name, ang daming pangalang Jesus. Ang daming preacher na Jesus ang pangalan. Si Brother Jess Rodinho, Jesus Rodinho. Sino pa? Di, ang daming pangalang Jesus. At saka, hindi mo makuha yan. Binyagan yan kaya pinagbabawal na nung panahon ngayon, pinagbabawal na yung binyagan ng pangalang Jesus kasi nakatalaga lang talaga sa Diyos yan Ang anghel mismo nagsabi, oy, siya'y tawagin mong Jesus sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay, ngayon na. Ngayon, kailangan alam ni ng demonyo, kung sino yung tinatawagan mo. Hindi sapat yung in Jesus' name, mapapagod ka lang. Pero pag binanggit mo yung salitang, Satan, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, go! Isang salita lang yun, ang demonyo mangingisay. Kasi, eksakto. Kaya ang pangalan ng Panginoon, Jesus Christ of Nazareth. Ang Jesus, pangalan niya na ibinigay ng Diyos, ang Christ yung galing sa itaas. Na sinasabi, Christ is the answer to all my problem. No? Christ is the answer to all my problem. So, wag niyong kalimutan yung Christ. Jesus Christ of Nazareth. Ang Nazareth, address niya. Kaya alam ng demonyo na yung Jesus Christ of Nazareth, the Anointed One, Savior, tagapagligtas. Takot na takot ang demonyo dyan sa pangalan na yan, Jesus Christ of Nazareth. Ikaw, sinong pangalan mo? Sister? Ninya. Apelyido? Lucena. Ninya Decena. Taga saan? Valenzuela. Oh, yan ang census. Nag-iisa lang siya doon. Ninya Decena, taga Valenzuela. Amen? Pag sinabi mong ninya, ang daming ninya. Amen? Ang problema, hindi naman pwedeng magsinungaling ka dahil lahat yan naka-register dyan. Yung apelyido, yun yung dala-dala ni Jesus, Christ. Yung Nazareth, yun ang kanyang address. Napuntahan ko talaga yun. Yung St. Joseph Church at saka Annunciation Church, parang kambal. Yung Annunciation Church, doon nagpakita si Anghel Gabriel at in-announce kay Mary na ikaw ang napili ng Diyos Ama na magdadala ng kanyang anak na si Jesus na siyang magliligtas sa lahat ng kasalanan sa buong sangkatauhan. Doon naman sa St. Joseph,
yung ibaba noon, hindi po ginalaw yun. Nandoon yung carpenter shop ni Joseph. Kaya si Joseph magaling gumawa ng mga upuan, magaling gumawa ng mga pintuan. Ang galing ni Joseph kasi siya ay master carpenter. Amen po ba? Kailan nung si Jesus ay naglalakad na, kasama si Joseph, nung 30 years na si Jesus, nagsimula siya sa kanyang tinatawag na public ministry. Tawag doon public ministry. 3 years yun eh. Nung mangaral na siya, hindi matanggap ng mga eskriba at mga pariseo, hindi ba ito ang anak ni Jose na karpentero? Bakit siya nangangaral ngayon? At sabi ng mga tao, iba ito si Jesus na taga Nazareth. May kapangyarihan ang kanyang salita, hindi katulad ng mga eskriba at pariseo. Totoo yun, kaya ang mga eskriba at pariseo ay nainggit, nagalit, dahil sa sinasabi ng mga tao mismo. Ganon ang nangyari. Amen po ba? Okay, ngayon. Halimbawa, nagdadasal ka, Ama. Ito'y, ang Katoliko, believe ako sa Katoliko. Kaya nag-aral ako lahat yan. Theology, Mariology, Christology, philosophy, lahat yan ng logy sa Katoliko. Ang Catholic, hindi po sila nagsasabi ng putol-putol. Kasi ang half-truth, yun pong kalahating katotohanan, kalahating kasinungalingan. Amen? Ngayon, ito na. Sabi ng mga born again, Ama! Ama! Sabi ko nga, sino kayang ama tinatawagan yan? Ha? Okay, ito. Sa John 8:44, ito ang sinasabi. Ha? Biblical yan. John 8:44. Ang dyablo ang inyong ama. O, di ama rin yun. Ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa, at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na sa kanya ito. At likas na sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. The father of all. Ha? O ngayon, John 10:10. Ha? Ano naman sinasabi ng John 10:10? Ito, sabi niya dito, ha? The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. No? Sino yung magnanakaw na yon? Sabi dito, ha? Naparito ang magnakaw upang magnakaw, magwasak at pumatay. Ha? Kayo mga Kristiyano, I know and you know. Dapat alam mo kung sino yun, kung sino ka at ano ka. Amen? Ang karamihan sa mga Pilipino ay tangay sunod. Ha? Alam mo yung tangay sunod? Bakit sumunod? Sumunod siya eh. Ha? Bakit luminya ka? Luminya siya. Nung bandang huli, pumunta sa rally, anong pinaglalaban mo? Hindi ko alam kung anong pinaglalaban ko eh. Basta nandito ako eh. Ba na interview yan doon sa EDSA? No? Amen? Dapat alamin mo ang katotohanan. Because the truth is a whole truth. Amen?
Di ba? Sa mundong ito, walang pwedeng makakaligtas sa Diyos. Ha? Makakaligtas ka man sa batas dito sa lupa. Pag namatay ka, may sariling batas ang Diyos. Amen? No one can hide. Walang pwede magtago sa Diyos. Amen? Kaya nga si Pope John Paul II pinakasikat na Santo Papa na pwede siyang yumaman. Tinawag po siyang living saint at si Saint Teresa of Calcutta, pinakasikat yon. Pwede sila maging milyonaryo, pwede sila maging bilyonaryo. Pero namatay si Saint Teresa of Calcutta, zero account. Nothing. Back to zero. Ganon din sinabi ni Pope John Paul II. Huwag niyo akong ilibing sa magarang libingan. Ibaon ninyo ako sa lupa dahil galing ako sa lupa, babalik ang katawan ko sa lupa. Amen po ba? Alam mo dapat yung history ng bawat kwan, alamin niyo. Huwag kayong magsayang diyan sa mga kwentong barbero, kwentong ganito. Kwento ng buhay na may buhay. Huwag mong pakialaman yung buhay na may buhay kasi may sarili kang buhay. Amen po ba? Amen. No? Anong sinabi ni Job? Hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong babalik sa iyo. Oh, inubad yung damit niya. Anong sinabi ni Yahweh? Tama ang Diyos. Dahil nung magkita si Yahweh at si Satanas, anong sinabi ni Yahweh? O Satanas, saan ka naman ang galing? Eto, sa mundo, naghahanap ng maluloko. Sa mundo, namamasyal. Di totoo yun. Yung pong istorya ni Job, pag-aralan niyo yun lahat. Si Yahweh at ang Diyos nagkamustahan pa at si Satanas. Tapos sabi ni Yahweh, oh no, nakita mo ba yung aking tapat na lingkod na si Job? Sabi ni Satanas, nako, napakayaman yan. Kasi pinagpapala mo. Oo. Sabi naman ni Yahweh, ay talagang hindi tatalikod sa akin yan, tapat sa akin yan si Job. Sabi ni Satanas, no, maniwala ako sa iyo. Subukan mo. Paintulutan mo. Nasubukan ko yan. Kung hindi ka susumpain ng Job na yan. Alam mo, sabi ni Yahweh, oy, alam ko yun. Kaya ang Diyos, siya ang nakakaalam sa mga bagay na darating, sa mga bagay na mangyayari. O, anong sinabi niya? Sige, subukin mo. Pero wag mo lang siyang patayin. Alam mo, ang buhay at kamatayan, ang Diyos lang ang may hawak niyan. Walang taong namatay na walang kapaintulutan ng Diyos. Kaya lang, kung bakit namatay yung masama, pinili niyang mamatay. Kasi naglagay ang Panginoon doon sa harapan ng tao, mamili ka. Pag pinili mo ang buhay, mabubuhay ka. Pag pinili mo ang kamatayan, mamamatay ka. Life is what you make it, the choice is yours. O, anong nangyari doon kay Job? Binigyan sakit ni Satanas. Ang unang ginawa ni Satanas, kinuha niya lahat ng minamahal ni Job. Mga anak ni Job, nagparty pa rin, namatay lahat. Lahat ng kayaman ni Job, mga hayupan, nangamatay lahat. Lahat ng kaibigan ni Job, nawala lahat. Kaya huwag kayong umasa sa mga kaibigan na wala sa Panginoon.
Mabuti lang yan pag may pera ka. Pag wala ka ng pera, hindi ka nakilala niyan. Amen po ba? Nung si Job ay naghirap na, pati yung asawa niya, napakawalang hiya. Inaasahan ni Job, yung pinakasalan niya, karamay niya sa hirap at ginawa. Pero ano sinabi ng asawa ni Job? Job, sumpain mo na yung Diyos mo para mamatay ka. Ha? Amen? Sabi ni Job, oh, kala ko ba, magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Nung sa ginhawa, puring-puri mo ako. Ngayon, nung may sakit na ako, nakadidiri. Gusto mo na akong mamatay. Pinasusumpa mo na yung Diyos ko. Alam mo, totoo sinabi ng Diyos. Kasi sabi ni Satanas, pag yan ay pinahintulot mo, nasubukin ko, titingnan natin kung hindi ka sumpain ni Job na yan. O, sinumpa ba ni Job si Yahweh? Tingnan mo yung asawa ni Job. Siya ang nagsabi, sumpain mo na Job yung Diyos mo para mamatay ka na. O, ang ginawa ni Job, sa sukdulan ng lubid. Ituturo ko rin sa inyo yan, yung salitang, itong tinuturo ko sa inyo, galing kay Brother Mike, let's go, help me, yung sa dulo ng lubid. Pag sinabi sa dulo ng lubid, ang lubid, kahit mahaba yan, mayroong dulo yan. Pag sinabing dulo, wala ka nang pupuntahan, yun na yung hangganan. O anong sinabi? Sabi ni Job, Yahweh, sige, hubad akong dumating sa mundong ito. Hubad din akong babalik sa iyo. Kaya nag-bold. Talaga naman humubad si Job. Lahat, wala siyang saplot. Lahat. Pero alam mo bakit naghubad siya? Kasi ang katawan ni Job, nung time na yon, ay napuno ng mga pigsa na ang mga uod ay lumalabas na sa kanyang mga pigsa. Kaya yung sakit na pigsa, bunga ng sumpa yun. Lalo yung mga taong manluloko, sa amin sa probinsya, pag nagkapigsa, sinasabi ng mga tigong, nakaw, siningil ka na sa lahat ng ginawa mo. Diba, ang pigsa na yun ay pag lumabas yung napakaraming ay, nagkakadiri. Amen po ba? Pero ang gamot niyan, sipsipin mo. Aray. Ngayon, ano nangyari doon kay Job? Sabi ni Jesus, sabi niya, Job, tapos na. Alam mo nung time na yon, yung katawan ni Job ay bumalik sa pinakamakinis. At yung tumanda si Job, naging batang-bata siya. Kaya dumami pang anak ni Job, pero wala na kayong mabalitaan nun sa asawa ni Job. Diba, ang mga anak ni Job dumami? Kasi lahat ng anak niya noon namatay. No? Amen? Kaya totoo yung sinabi ni Abraham, the Lord give it, the Lord take it. And the Lord take it, and the Lord give it. Kung ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Kung kinuha niya, siya rin ang magbibigay ulit. Kaya kapatid, yung mga nawala sa iyo, huwag kang malungkot. Bibigyan ka ulit ng Panginoon, higit pa doon, siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen? Bakit? Kaya yung salitang, Lord, help me. Yan po ay salita ng mga taong nangangailangan ng tulong. At tapat ang Diyos, sinabi niya dito, ako si Yahweh, tutulungan ko kayo. Sabi ni Lord, sino sa inyo naghanap ng pag-ibig dito? Sabi ni Lord, sa akin niyo sabihin ang problema mo.
at magtiwala kay di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan tuwina, sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. O yun, sino ba tutulong sa iyo? Si Lord. Alam mo, pag tumulong ang Panginoon, buong buo, hindi kalahati, hindi 1/3, buong buo ang tulong ng Diyos. Amen? Okay. Number 2, what Jesus teaches about helping others. Hindi lang sa Diyos tayo huminga, Lord, help me. Pag may mga taong nangangailangan ng tulong, pag tinugon mo ang kanilang pangangailangan, ikaw ang extension ng kamay ng Diyos. Alam niyo yung salitang extension? Yung kamay mo na tumulong ka sa iba, ikaw ang extension ng kabutihan ng Diyos, ikaw ang extension ng kamay ng Diyos. Kasi walang nakakakita sa Diyos at sinasabi natin, nasaan ba ng Diyos? Pero pag sinabi mong tinulungan ka ng iyong kapwa, ay salamat sister, ginamit ka ng Diyos. Amen? Sabi dito, what is Jesus teaches about helping others? Ito, ang sabi ni Lord, instruction from Jesus. Si Jesus may instruction din, no? Instruction from Jesus on helping others, my command. Naku, utos rin. My command is this, love each others as I have you. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow. Huwag mong pagtaguan yung mga taong humihiram sa iyo. Amen po ba? Hindi yung may pera ka naman dyan. Alam naman Diyos, may pera ka, may sobra. Wala. Diba? Utos command ng Panginoon yan. Kung anong mayroon ka, share your blessing. Amen pa ba? Amen. Alam mo, nung ma-stroke yung kwan doon, sabi, sir, paano yun? Wala kami pang taxi. Dalhin sa ospital. Di, binigyan ko ng 300. Sige. Sabi ng isa, sobra naman ito, bigay mo. Bakit? Di ba kayo kakain? Tapos umuwi kahapon. Nangyak-ngyak yung kwan. Kasi, may pagkain ka ba dyan? Magdala ka ng pagkain. Huwag kang pagutom. O ito, pangkwan mo ito. Pangkain mo sa airport. Wag kang pagutom doon, baka ma-stroke ka. Yung kwan ba, yung paalaala mo na ganito, alam mo, pag may conscience ka sa tao, hindi yung ikawawa naman. Tapos yung bulsa mo naman, daming pera. Daming mga tao, kawawa naman. Kawawa. Ilan sa mga politiko ang nagbigay ng sarili nilang pera? Maramdaman nyo yan sa inyong lugar, sa inyong
pag ikay politiko, alam mo ang constituent mo. Alam mo kung anong pananagutan mo sa kanila. Dahil sila ang iyong ama kanila sa iyong bayan. Amen po ba? Siguro pag ako mayor, governor, swerte sila. Ah? Amen? Bakit? Yung ilog gagawin kong lupa. Ang lupa gagawin kong ilog. Hindi, biro lang yan. Ay, nako, ambot sa imo, no? O, di ba? At sinabi dito, bigyan mo, sabi dito, yung mga nanghihiram sa'yo, huwag mo silang pagtataguan, bigyan mo. Amen? Amen po ba? Ay, nako. Daming tumatawa, no? Number 3. What the scripture says about helping those in needs. Iba po ang needs sa wants. Ang wants, luho. Hindi mo kailangan. Yung needs, kailangan. Kaya ang Panginoon, pag needs mo, mayroon tinatawag instant healing at mayroong na healing na paunti-unti. Yung mga may cancer, instant yan. Ang kailangan dyan, miracle. Ang miracle, yung pong imposible na wala nang magagawa ang doktor, wala nang magagawa ang tao, ang Diyos lang talaga ang gumawa. Ang tawag doon, miracle. Kaya si Brother Mike, sinabi ng Diyos, sinabi ng doktor sa Philippine Heart Center, Mr. Velarde, it's a miracle. Ang puso mo na napakalaki na pwede nang sumabog. Ngayon, bumalik ang puso mo na katulad ng puso ng isang bata. No? Kasi, nung gabing yon, na nagdasal si Brother Mike, Lord, give me one more chance. Kung ako'y bubuhayin mo, isinusumpa ko, ipinapangako ko sa iyo, Lord, ipapakilala kita sa buong sanlibutan. Lahat ng yaman ko, kaya yung DWXA, radyo ni Brother Mike, walang commercial na alak yun. Pinagamit lahat to, preach the gospel of the Lord. Lahat ng resources ni Brother Mike. Yung mga kumpanya, gumawa siya ng, natandaan ko rin para masustintuan ng El Shaddai, gumawa siya ng memorandum sa kanyang mga korporasyon. Na yung 10% yung ikapo, ibigay niyo sa gawain para may palaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. No? Amen? Pagkatapos noon, anong sinabi ng ating punong lingkod? Tuloy tayo. Sipin mo yun, 1985 hanggang ngayon. Lahat ng kasamahan ni Brother Mike noon na mga may sakit sa tulad niya, nangamatay na lahat. Siya, malakas pa rin. Umabot pa siya ng napakahabang buhay at humingi pa siya ng extension kay Yahweh El Shaddai. Amen? Okay. Yung pagtulong sa iba na nangangailangan, no? Halimbawa, sister, yung needs. Brother, by needs ko ngayon, asawa. Ay, huwag mong bigyan. Baka mamaya, binigyan mo. Loko-loko pala yung binigay mo. Ay, nako. Tawa si Inday. Okay. Okay. Tingnan nyo to. Ang sabi ng Diyos, my God shall supply our needs
Anong needs natin? Sa mundong ito, mayroon tinatawag na prime commodities. Yan ang needs ng tao, pagkain. Pangalawa, ang needs ng tao, damit. Subukan mo nga, lumabas ka dito, wala kang damit. Headlines ka sa buong Hong Kong. Tapos, viral pa. Kinuna ng... Amen po ba? Kailangan natin pagkain, cloth, shelter, bahay, matirahan. Yung kotse, pwede ka naman maglakad. Hindi ka naman mamamatay kung wala kang kotse. Amen po ba? Pero hindi ka pwedeng hindi kumain sa buong maghapon. Mamamatay ka. Kaya ang prime commodities, ito ang negosyong pinasok ng mga inchik. Kaya ang mga Chinese, ang negosyo nila, puro mga restaurant, groceries, manufacturing. Amen? Kasi yan ang prime commodities and necessities. Amen? Amen po ba? Kaya nung nandun, alam mo, nung nakinig ako doon sa speaker namin galing sa Harvard University. Ang Harvard University, may pinag-aralan nila yung kung anong mga negosyo na grabe talaga. Ang sabi doon ng nagturo, Singapore yun Singapore. Business forum yan ng business forum of all pastors. Nandoon mga Korean pastors, nandoon yung iba't ibang mga kwan. Sabi ng nagturo, no? Pinag-aralan namin yan, sabi doon, sa salitang Tagalog. Ako naman, naintindihan ko yung sinasabi nilang English, sa Tagalog, naintindihan ko. Kaya lang, hindi ako sanay mag-English, kaya hindi ako fluent sa English, pero marunong ako mag-English. Kaya, kuwan lang yan sanayan lang yan. No? Alam mo ang sabi doon sa yung binanggit niya, God, ang pinaka pangangailangan ng tao, yung necessities, prime commodities. Sabi niya, ang pinakain na negosyo sa buong mundo. Kape. Di, totoo yun. Nakalagay doon, magkape para magkapera. Oo. Ay, nabasa ko rin yan sa SM. Pinag-aralan nila yun, yung Harvard. Na paggising pa lang sa umaga daw, more than 5 billion cups of coffee ang tinitimpla. Imagine this. Tingnan mo. Ako nga, nakapitong kape ako sa isang araw. Hindi bawal yun. Bawal yun dun sa mga hindi nagkakape. Totoo yun. Wala pong pinakakuan yan. Kung ang tao ay 10 billion, siguro 1 billion lang ang hindi nagkakape. Sa Pilipinas, pagising mo, kape! Merienda, kape! Alas 11 na ng gabi, nanonood ng balita, oy, kape ko dyan! No? Amen? Necessities po yan. Kasi, ang Diyos, tandaan ninyo, may mga bagay na pangunahin at may mga bagay na secondary. Amen?
Pero sinabi ni Lord, ang buhay mo, nag-iisa lang yan. Mahalin mo ang buhay mo. Amen? Mahalin mo ang kaluluwa mo. Itong ginagawa natin dito, pang kaluluwa to. Ano mang mangyari sa mundong ito, hindi tayo makakalimutan ng Panginoon. Sasabihin ni Yahweh, ito bang mga ito ay dumadalo lagi sa aking mga gawain. Sabi, perfect lagi yan. Tuwing Friday, nandoon yan. Amen po ba? Kaya wala kang dapat katakutan. Pag ang sarili mo nakaugnay sa Diyos at marunong ka makikapwa-tao, marunong ka magbigay, marunong ka tumulong, ikaw na siguro ang pinakamasayang tao dito sa balat ng lupa. Purihin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Okay. May 5 minutes pa. Sabi dito, give generosity. Generosity, ibig sabihin, di kuripot. Mapagbigay. Give generosity to them and do so without a grudging heart. Because of this, the Lord your God will bless you in all your work, in everything you put. Lahat ng trabaho mo, lahat ng iyong negosyo, lahat ng ano mo, i-bless ni Yahweh El Shaddai. Kaya mga generous people, hindi yan dumadaing. Bakit? Bigay lang siya ng bigay, hindi naman nauubos yung tanggap ng tanggap. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen! Okay, ito pa. Isaiah 58 verse 7, share your food. Yan yung mga mahilig magbigay ng pagkain. Akala ba ninyo walang blessing yan? Share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them and do not hide from relatives who need your help. Yung kamag-anak mo, wag mo silang panghindian. Amen? Yung kadugo mo, yung pinsan mo, yung kapatid mo, kasi may mga taong ang bait sa ibang tao, sa kamag-anak. Walang hiya. Amen? Biktima kami niyan, magkakapatid. Dahil yung aming mga kamag-anak, mga asindero, kami asin lang, walang dero. Papunta pa lang kami, may nagsasabi, wala na yan sila, wala. Umalis, umalis. Pero nandoon lang pala. Sabi ko, uwi tayo sa bahay, balik tayo sa kamote. Kamote kahoy, kamote sa umaga, kamote kahoy sa tanghali, saging sa... Kaya sa Hong Kong, bumalik ako sa kamote. Kasi wala kang sakit. Puro anti-cancer yan, kamote, kamote kahoy, saging, ay sus. Amen po ba? Mayroon ba na kayo nakitang unggoy na napunta doon sa cancer na lugar? May nakita ka bang unggoy na nakalagay doon, oy, may cancer sa ganito. At isa pa. Pag kayo taga-bukid, lahat ng kinakain ng kambing, kainin ninyo. Dahil lahat po yan, gamot sa inyong katawan. Amen? Bakit napunta sa kambing yung ating no? Okay, last. Sabi nito, pang-apat, what are the 4 benefits of giving? Dito na tayo magtapos kasi itong iniiwan ko 4 benefits of giving, 4 reasons why we should give. Number 1,
to please God. Diyan malulugod ang Panginoon. Ha? To please God, Hebrew 13:16, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. And number 2, ano yung number 2, ha? Number 2, I bring blessing. Kahit yung mga kailangan nyo na hindi pa nyo piniprayer, darating sa inyo yan. Kasi sabi ni Lord, bago nyo hingin yan, alam ko na kailangan nyo yan. It is a command, utos yan ng Panginoon. At pang-apat, we are giving to Christ. Yan ay binigay mo, hindi sa kapwa mo, kundi binigay mo para kay Kristo. Kaya ang Panginoon, sabi niya, I will bless you. Hindi ka magkakasakit. Dadami ang pera mo. Sila mauubusan. Ikaw, marami ka pang laman ang wallet mo, may darating pa. At yung kahayupan mo sa probinsya. Di, yung isang ko natin Sunday, nagpa-pre-over sa akin ng mga baboy na inahin. Sabi, dati Brother Bay, nung hindi ko pa pre-over sa iyo, 6 lang anak. Ngayon, 13 ang anak. Kayo nagpa-pre-over ulit siya kasi mga anak ulit ng 2 inahin. Ha? Tama yun. Sabi niya, ako yumaman dahil sa kahayupan. Anong kahayupan? Kasi ako nag-aalaga ng hayop. Sa linggo, magpapa-pre-over ulit sa akin yan doon sa Saikong. Kasi yung kanyang kahayupan dumami daw. Alam mo, sabi niya, kaya ako yaman, hayop ako. Gusto mo yaman, hayop ka. Magsitayo na tayo. Ay, ang bot sa inyo. Pag ganito masaya, may biyaya. Ngiti pa lang, ulam na yan eh. Okay. Tingnan mo naman si Winky ngayon, oh. Akala ko nga, nawala yung cellphone. Nandiyan lang pala, oh. Taas ang kamay, taas ang kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa biyaya, Panginoon. Pagpapalak na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kaya't ika'y sasambahin.
pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Noon pa man, minahal na tayo ng Diyos. Naalala ko noon, yung sinabi ni Yahweh, sinabi ni Jeremias, Panginoon, di ko pa kaya, sabi ni Jeremias kay Yahweh, ako'y bata pa. Pero pinagsabihan siya ni Yahweh, Jeremiah, ito ang tandaan mo. Hindi ka pa ipinaglihi, pinili na kita. Ganon katindi ang Diyos. Hindi pa nakita ang mga magulang natin, nanay, tatay natin. Alam na ng Diyos na itong March 28, 2025, magsama-sama tayo sa ganitong oras na magpupuri, magpapasalamat sa kanyang kabutihan. Salamat sa mga tawanan, salamat sa mga kaligayahan sa puso na binigay mo sa amin, Panginoon. A merry heart is good, is more than a medicine. Salamat sa biyaya ng buhay. Salamat, Lord, wala kaming sakit, wala kaming karamdaman. Salamat, Panginoon, di kami nagkulang, kahit kailan di kami nagkulang na makilala ka namin. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Iyo ang lahat ng ito. Ngayon at magpakailanman, lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Pinagpala na ni Lord yung inyong mga prayer request. Amen. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Kasalid natin ang Salmo 91. Siyang naghangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yon makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mong katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anuman mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anuman bagay. Maging sa gagawin biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao,
Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panonood yon mamamasdan. Yaong masasamay nakikita mong pinarurusa. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat, sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubayban. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad itatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang kung sino man taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hila-hila'y sasakluluham. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamin nila ay kalagtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupain nito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. Sa April 4 po tayo, Saikong po. Ay.